position of the parent. Kaya nga, pag malaki ang bata, advance ang due date. Pag maliit, late ang due date. Kasi yun naman ang hirap doon. Bibig ba yun? Ayun, gumanga. Gumanga nga. Kaya naman lani ng Pagitad. mga Puyat na naman. Laging puyat. Parang ang haba na bibig niya. Hindi, nakaluso lang siya. Oo, ang haba. Nakaluso lang siya. Bibig ba yun? Nakaluso lang. Tangos eh. Ang tangos ng bibig. Gano'n lang. Baka ganun. Eh, ba't lang nakaganon? Gumalaw, baka gagalaw lang. Nag-iingat, ganun lang. Lagi kasing ganun eh. Walang magkakamukha na due date doon. Kaya nagtataka ko Ayan o, parang ang haba ng bibig. Sinat lang niya. No. Parang Kasi nakasim yung mo. naka-compress siya. Kasi maskip na cellphone. Naku, hindi kaya paglabas na ganun ba din yun? Hindi naman. Parang nakaano siya. Ayan o, diba? Nasa ba yung unang-unang ultrasound mo? Tapos sabi, pinasok ko sa SSS, patay tayo dyan. Ano nga kung due date mo doon na natatandaan mo? Kung ano yung due date doon, yun na susundin mo. Do not mind all these other ultrasound of yours. Because even if you have, or even if you do ultrasound every day, mag-iiba-iba yan ang due date. Kasi nga, marami ng factors na pumapasok sa growth and development ng baby. Kaya I-adjust lang ulit. Sige, bukas, pala kung ngayon pa lang nag-i-start. Oo nga, ang tangos na ng labi. Yun ang mahirap pag hindi na ipapaliwanag. So now alam mo na, ha? Patutuntungin natin siya pareho. Ayun. Diba? Ano siya rito? Ba't ganun? Pero makakompress lang yan. Kasi ano na siya. Ganyan ba lahat? Yung iba? Hindi sa akin lang? Hindi lang. Paglabas okay naman? Hindi ko nakikita sila paglabas. Ayan o, kasi laging ganun. Parang nanggap. Oo. Paano kung mga naka-3 weeks before? Laging ganun yung ano niya. Kulang siya ng isang Buti na kuha natin mukha. Pero ito ang pagtutusin mo, siguradong kabuwanan sa ultrasound isa. So, ganun ang ginagawa